Christ. Yung judgment seat of Christ, yun po yung tinatawag natin na ma-judge lahat yung mga ginawa natin. Okay, yung ginawa natin na paglilingkod sa Diyos, okay, para saan? Para maibigay ang mga reward. Merong reward, may awarding time. Pero itong the Great White Throne Judgment, hindi po ito para sa believers. Ito po'y para sa mga non-believers. Okay, para ma-judge din yung mga gawa nila. Two books were open, sabi niya dyan, okay? At sa Book of Life at saka yung Book of Works nila. So makikita natin dyan, kaya yung magsasabi, oh, nag-church naman ako eh, oh, nag-attend naman ako, eh, member naman ako sa Great Awakening Church eh. Di ba? Nag-attend naman ako ng prayer meeting. Pero ang sabi niya doon, nakasulat ba sa Book of Life yung pangalan mo? Okay? So, yun po, or yung tawag natin dito, yung may relasyon ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Kasi sa Matthew 7:21, sabi ng Panginoon doon na I never knew you. Okay, kahit nagpalayas kayo ng demonyo, ano man yung ginawa natin, kung hindi natin kilala, kung wala tayong relasyon, kung hindi natin ginawa kay Kristo, matutupok ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya the Great White Throne Judgment, dyan ma-judge lahat, yung maiproproclaim lahat, yung mga hindi naligtas, hindi na, wala na silang no chance na sila dyan sa judgment seat of Christ. Hindi sila nandyan sa judgment day, no, sa Great White Throne Judgment, para hindi sila nandyan para magkaroon pa ng pag-asa para maligtas, wala na. Pag namatay ka na hindi mo tinanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo, tapos na yung chance mo na tumanggap sa Panginoon. Binigyan ka ng 80 years, binigyan ka ng 70 years, 90 years, binigyan ka ng 50 years, 30 years, 20 years, 10 years na mag-exist sa mundong ito, and yet you reject the Lord Jesus Christ, ay ito po, makasama po kayo dito pag hindi natin tinanggap si Kristo. Kaya hanggat tayo ay buhay, magkaroon tayo ng chance, magkaroon tayo ng faith, magkaroon tayo sa ng conviction na tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kasi hindi para sa atin yung Great White Throne Judgment. Okay, so yan po sa mga hindi nananampalataya. Okay, next, sabi niyo dyan, o makita natin yung series, yung mangyayari, sa natin, mararapturan church, okay, dito sa 1 Thessalonians 4:16, mararapturan church, okay, pupunta sila sa pagka-narapture, pagka sinalubong tayo ni Kristo sa alapaap, we will be with the Lord forever, okay, and then, judgment seat of Christ, yan po yung rewarding natin, and after the rewarding, marriage supper of the Lamb, ikakasal tayo, yung body of Christ, maikakasal na sa groom, okay, the church is the church is the ano yun, tayo ay pakakasalan ng ating Panginoon. The church is the bride, He is the groom. Okay, tapos after that, di ba, bababa tayo ngayon sa the Christ return. Ito po yung second coming of the Lord Jesus Christ. Okay, ito po yung pagbaba niya at kasama na tayo. Pero pagka hindi tayo na rapture, dadaan tayo sa 7 years of tribulation. Yan po ang mahirap na sitwasyon, 'di ba? The beginning of sorrows. So, yung 3.5 years na sabi niya sa Matthew 24 ay magsisimula ng paghihirap. Okay, magkakaroon na mapagbati-bati lahat ng ni Antikristo, ang mga bagay, ang mga mundo, ang mga countries, okay, maniniwala sila sa kanya na siya yung Messiah. Okay, sa pagdating ng 3.5 years, yung kalahati, ay doon na yung iproproclaim na niya na siya yung Messiah. Pero hindi totoo. Kaya yun po siya na po yung maghahari sa Israel. Kaya ang gagawin niya, the Great Tribulation. Yung 3.5 years, pahihirapan niya ang lahat ng tao at lahat ng mga hindi naniniwala, lahat ng hindi naniniwala sa kanya at anuhin niya, yung hindi naniniwala, yung magdi-deny lahat kay Kristo, okay, hindi niya hindi niya ipe-persecute. Kaya lang yung naniniwala kay Kristo, yun pupugutan ng ulo. Beheaded sila. Kapag hindi mo ma-deny si Kristo, kung hindi mo kung i-deny mo siya, okay, tatatakan ka. Pero kung hindi mo i-deny si Kristo sa buhay mo, okay, pupugutan ka ng ulo. Kaya lang ligtas ka naman. Kaya lang save ka. Yun ang klase ng salvation during that time. Kaya nga great tribulation. Paghihirap talaga. Parang sarado ang langit sa time na yan for 7 years. Okay? So yun po. Kaya ano man ang mangyari,
Okay, in case lang na maiwan ka, huwag kang magpatatak. Kahit putulan nila ang ulo mo, huwag kang magpatatak. Kasi after that, langit ka naman. Okay, so yun po ang ano dyan. Kaya lang, sana sa rapture na lang tayo. Sana sa judgment seat of Christ, sa Mary Supper of the Lamb. And then we will go back here on earth with the Lord Jesus Christ. And we will be with the Lord forever. So ngayon, tapos after that, magre-reign si Kristo. Tutugisin niya ngayon itong si Antikristo na naghari-harian. Okay, na siya ang babanggahin niya ngayon sa Panginoon, pero sisirain ng Diyos siya at ikukulong ng Diyos siya. Si Satanas makukulong for 1,000 years, yan po yung millennium. Sa millennium time, kaya millennial reign, na sinasabi nila 1,000 years reigning of Christ. Yun po yung pinag-aralan po natin. Di po ba? So yun, after that, meron tayong final judgment. Yung final judgment, sa yung 1,000 years, maikukulong si Satanas, so walang temptation. Okay? So si Kristo ngayon ang hari, siya ang presidente for the whole world. And after 1,000 years, yun po, magkakaroon ng final judgment. Ito na po yung pag-aaralan po natin ngayon na the Great White Throne Judgment. Kasi after ng 1,000 years, kukunin na ipapahulagpusan muli ng Panginoon si Satanas ng maliit lang, ano yung tawag nito, maiksi lang na panahon para para mag-deceive pa siya ng kaunti at lahat ng mga madedeceive niya doon, yun po itatapon na ngayon ng Diyos kasama si Satanas at lahat ng mga patay doon sa Hades, di ba, itatapon sa lake of fire that they will be separated with the Lord forever and ever and ever. Okay, so yun po. Kaya yan ang final judgment. Pagka nakita nila at titignan nila kung nakasulat yung pangalan mo sa libro, sa aklat ng buhay, wala. 'Di ba? Yung mga bakit, 'di ba? May magkakatanong, bakit? Nagsimba naman ako, nagano naman ako. Tingnan natin sa Book of Works mo. Baka titingnan nila sa record mo, oh, nag-church ka nga, kaya lang nagsi-cellphone ka naman sa loob ng church. Kaya lang nakikipagchismisan ka naman doon. Kaya lang hindi ka naman seryoso. O ito makita mo, papakita natin ng video. Kaya wala kang lusot diyan. Kaya ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, ang pag-church, seryosohan ito. Hindi tayo nagpupunta lang diyan dahil sa tao, dahil sa kapatiran o whatever ministry. Nagpupunta tayo sana sa church para ma-encounter natin ang Diyos, ma-transform ang buhay po natin para pagdating natin ng panahon na ma-judge sa judgment seat of Christ, may reward po tayo. Okay, praise the Lord. Next, pupunta na po tayo sa Great White Throne Judgment. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. O, tingnan mo, matangkad ka, ay small ang size mo. Okay, sabi niya, standing before God. Sabi niya diyan. And books were open. Okay, nabuksan ang books. Ibig sabihin, plural siya. Ibig sabihin, may ibang books. Dalawa ang books. Okay, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which they were written in the books. Okay, so mayroong book of works and book of life. Kaya yun po ang bubuksan ngayon sa judgment, sa Great White Throne Judgment. Titignan nila, kung wala ka namang pangalan, naglingkod naman ako sa Diyos. O tignan natin yung paglilingkod mo sa nakarecord doon sa written in the books, sabi niya diyan. So makita natin, hindi naman pala original, plastic lang naman pala, pakitang tao lang pala, hindi naman pala seryoso. 'Di ba? So napaka-importante na yung paglilingkod natin ngayon, gawin nating totoo. Okay, 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades, maalala natin yung Hades, kung saan yung mga patay ngayon na walang Kristo, 'di ba? Nandun pa sila sa Hades. Ano 'yon? Sa part ng agony. Okay, sa part ng torture. Okay, sa kung saan napunta yung isang mayaman. Okay, si Lazarus nasa bosom of Abraham siya. Okay, pero itong mga namatay na walang Diyos, walang faith sa Panginoong Diyos, nandito sila sa place of agony. Kasi dalawang portion 'yon. Okay, isang paradise o yung Abraham's bosom at saka yung
place of torment. Okay, yan po, dalawa po yon. So yun po yung nung namatay si Kristo, okay, kaya doon nila nilalagay lahat yung mga ano, naipon, kaya nandun si Abraham eh. Okay, kaya lang nasa place of comfort sila. Okay, pero yung mayaman nandun sa place of torment. Okay, yung wala siyang Diyos eh. Pero si Lazarus nasa bosom ni Abraham. Ibig sabihin si Abraham speaks of the faith kasi he is the father of faith. Sa Old Testament, si Father Abraham. So ngayon, nung namatay si Kristo, okay, hinintay nila bakit naikulong pa sila doon. Okay, hindi po ito purgatory. Okay, ligtas na po sila, nasa safe side sila. Okay? Kaya nung namatay si Kristo, hinintay nila yung kamatayan ni Kristo. Kasi sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kailangan mamatay muna, hintayin muna nila yung redemption ni the Lord Jesus Christ. Kaya bumaba si Kristo, yung 3 days na kamatayan, na namatay si Kristo, di ba? Pag nung nag-resurrect siya ng pangatlo, nagpakita siya kay tawag nito, Magdalene, di ba? Sabi niya, huwag kang lumapit sa akin, huwag mo akong yakapin, kasi hindi pa ako bumabalik sa aking ama. So, saan siya nagpunta ng 3 days? Okay, doon sa pit, doon sa Abraham's bosom. So, pinalaya niya yung mga spirits na nakakulong doon. Okay, kaya ngayon, kung mamamatay na ngayon ang tao, kasi meron ng daan. Jesus is the way, the truth, and the life. Hinintay nila, kasi siya ang daan eh. Kaya, they waited. There, nandun sina Jacob, nandun sina David, kaya naghintay sila sa kamatayan ni Kristo. Kaya ngayon, pag mamatay ang tao, nandun na, pupunta na saan? Sa presence ng Diyos. Nakatulad ng sinasabi ni Apostle Paul, I am absent in the body, but present in the Lord. Okay? Kapag namatay tayo, absent in the body, pero present na tayo in the Lord. Nasa presensya na tayo ng Diyos. Okay? May kaluluwa na ba sa langit? Nakita ni John sa Revelation 6 verse 9, anong sabi niya doon? Nakita niya yung mga kaluluwa na mga martyrs na believers in Christ, di ba? They are waiting for justice. Okay? So yun po, kaya may kaluluwa. Kaya lang, yun pa, wala pa silang katawan. Yan pa ang bibigyan pa ni later on ng Diyos ng katawan. Okay. Pero yung spirit nila, nandun na sa presensya ng Diyos. Wala na po sa Hades. Okay. Kaya nalipat ngayon yung paradise. Okay. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa isang magnanakaw, mula ngayon, kasama kita sa paraiso. Doon sila nagpunta. Iyan po ang place ng paradise. Ngayon, kung basahin mo sa Revelation, nandun na yung paradise. Saan? Sa langit. Okay, sa presensya na ngayon ng Diyos. Okay, the paradise of God. So yung ngayon, pag namatay na ang tao at na believer na siya kay Kristo, automatic na pupunta na sa presensya ng Diyos. Kaya naiwan ngayon yung Hades, yung torment na nandun sa part ng Hades. At yun po ang itatapon, kasama si Satanas, itatapon sa lake of fire, and they will be eternally separated sa Panginoong Diyos. Kaya there will be a separation, eternal separation with God. Wala ng pag-asa. Kaya yun po ang Great White Throne Judgment. Sa 13, sabi niya, nelaborate ko lang yun para makonect natin yung mga dots. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. Kaya nakasama yung mga patay na nandoon. Ano yung mga patay na nandoon sa Hades? Yung mga non-believers na hindi na nampalataya kay Kristo. And they were judged, each one according to his work. So madjudge pa rin sila, okay, according to what they have done. Okay, sa Book of Works. Okay, sabi niya sa 14, then death and Hades, wala na, hindi sila ma-judge para magkaroon sila ng second chance, wala na. Yan po ang Great White Throne Judgment. Yan po ang proclamation ng verdict ng Diyos doon sa mga nagkasala. Okay, na nag-reject sa Diyos. Kaya 14, then death and Hades, sabi niya, were cast into the lake of fire. Kasi kung may believers pa sa Hades, paano itatapon ng Diyos? Kaya nga kinuha na ng Diyos yung mga believers doon para yung mga non-believer lang ang natira doon. Okay, sa Hades. Sabi niya sa 14, then death and Hades
Hades, okay, mas maliwanag na intindi sa ating kultura, were cast into the lake of fire. Kaya sa lake of fire ang final. This is the second death. Kaya mamamatay na sila forever. Masasaktan na sila, malilitsyon na sila forever. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yan ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya kung alam na rin natin ang ending natin, bakit pa natin pa-plastic-plastikin? Bakit pag-aagaan pa ang ating magpagsunod sa Panginoon? Kung alam natin, panalo tayo sa ending, bakit pa tayo paligoy-ligoy, paano? Kung meron kang mga dapat ayusin ngayon, ayusin mo na. Kung meron kang mga dapat i-correct sa buhay natin, i-correct na natin. Okay? Huwag tayong makuha sa hard way, sa soft way sana tayo makuha. Okay? Kaya mga kapatid, the Great White Throne Judgment, yan po ang pag-uusapan po natin. Nasa Biblia po yan sa Revelation, nasa verse po natin. Key participants in judgment outcome. Jesus Christ, sino si Jesus Christ? He is the judge. The unbeliever, it speaks about the dead. Sabi niya dyan, everyone who rejected God's salvation through Christ, including those from all walk of life and different background, rich, poor, powerful, and weak. Kaya unbelievers, ito po, isalya po yung mga patay sa kaluluwa, dead, hindi sila na-born. Kaya kailangan tayo alive tayo. Kasi ma-born again tayo. Bakit ang tinatawag sa atin sa John 3:3, ma-born again? Okay, hindi ito pagsali sa born again na church, kundi ang word na born again ay experience sa ating Panginoon. Pag tinanggap mo si Kristo, sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, na born ka in God. Okay, bakit again? Kasi naipanganak ka ng physical, ngayon maipanganak ka muli sa spiritual. Okay, so yun po. Kaya dati tayong patay, nabuhay tayo spiritually. Okay, kaya yun, pagka yung unbeliever, hindi niya tinanggap si Kristo, patay pa din siya, kaya dead. Dead siya. Okay, patay. Dedo. Patay. Kaya ayaw nating kung gusto nating tanggapin natin si Kristo para alive tayo, buhay tayo in Christ, na i-born tayo in God. Bakit kailangan ma-born? 'Di ba? Kaya ka tinatawag na mami, papa, 'di ba? Yung magulang mo kasi out of them na i-born ka sa kanila. Ganun din sa Diyos na i-born tayo in God. Kaya tayo tumatawag na Father natin in heaven. Okay? Through the Lord Jesus Christ. It speaks relationship. Okay, the dead from the sea, death in Hades, those who died apart from Christ are resurrected to stand trial. Okay? Kaya mariresurrect pa si rich man. Okay, sabi niya, oy, hindi ko man nakita si Lazaro noon, kaya hindi ko natulungan eh. O, di ba? Kaya hinihintay lang ni Lazaro na may mahulog na mumo na pagkain doon sa kanyang lapag para doon lang siya makakain. Kaya lang hindi niya pinansin, hindi niya inano si Lazaro. Kaya itong si Richman, isa siya doon sa maghaharap doon sa judgment, sa Great White Throne Judgment. Okay? Pero wala ng pag-asa. Hindi sila lulusot. Kasi righteous judge ang judge na haharap. Okay? Hindi ito judge ng hindi ito tawag dito, hindi judge ito ng gobyerno. Ito po ay judge na Diyos ito. Okay? So yun po. Okay, letter B, 2 books open in the white throne judgment. The first is the book of deeds. Okay, Revelation 20 verse 12 to 13 highlights that the dead, great and small, are judged according to their works, deeds, actions of all individuals recorded in the book. Kaya hindi sila lulusot kahit sabihin nila, tinanggap ko naman ang Diyos. 'Di ba? Tingnan natin, nung nilid ka sa prayer of acceptance, tumatawa ka nga nakaano ka nga 'di ba? Hindi naman totoo yung pagtanggap, naka-record dito, nakasulat dito. Hindi, sulat lang yan. O, pakita natin yung video. Papakita na, ipa-flash nila. Sa moments na kasi langit na yan. Hindi ka pwedeng lulusot. Okay? Kaya sa paghahari ni Kristo ng 1,000 years dito, magiging matuwid ang mga gobyerno. Kasi bakit? Talagang walang lulusot sa righteousness of the Lord Jesus Christ. At tayo ang mga priest. Amen? Na mga glorified body. Lulusot tayo sa mga pinto. Makikita natin kung meron may mga ginagawang anomalya sa government. Makikita natin, matitrace natin yan lahat kasi lulusotan. Kasi we will be with the Lord We will serve the Lord. Okay? Kaya magsasama ang mortal at saka immortal dyan. Tayo na naniwala kay Kristo,
hindi na tayo matutukso ng kalaban. Ang matutukso dyan, yung mga mortal, yung mga nakalusot sa 7 years of tribulation. Kasi may lulusot eh. Tapos manganganak pa sila kasi 1,000 years eh. Manganganak pa sila. So dadami ulit ang tao. Okay, manganganak pa rin ng mortal. Okay, so yun po. Kaya balik tayo. The first is the book of this. Nakasulat ang lahat. Detalyado doon. Okay? The second book is the book of life. Okay, kaya yon inaalala ko mga kapatid, kaya yung pagpipirma natin yung logbook natin sana diyan ay wag nating i-underestimate, pakisulat po ng maayos para kumpleto tayo. Okay, kaya natin sinasabi minsan yung mga picturean natin ay attendance sa langit. O, di ba? Parang ano lang yon pero simple lang yung parang ganito. Titingnan nila ang pangalan mo. Ay wala naman, hindi naman nag-church. O tingnan natin sa logbook. Meron naman. O, di ba? Parang ganun. So, yun, kaya napaka-importante po, magtiyaga po tayo, makipagkaisa po tayo para may order tayo sa church. Makipagtulungan tayo para tinutulungan natin na mabuo ang body of Christ. So, importante ang pag-aano natin, pag-ano natin sa na mailista ang pangalan natin sa Book of Life. Kaya when the day that when you receive the Lord Jesus Christ, totoo ka sa puso mo, sinuko mo talaga. Hindi ka naman perfect, kaya lang si totoo yung pagsuko mo, malilista yung pangalan mo, kapatid. Kaya clarifies, sa Revelation 20 verse 15, clarifies that anyone whose name is not found in the book of life is cast into the lake of fire. Kaya once nawala yung pangalan mo doon, kaya lang ang maganda dyan, hindi na tayo haharap sa great white throne judgment. Kasi humarap na tayo sa judgment seat of Christ for rewarding purposes. Okay, tayo naman po, hindi na rin tayo matutukso ni Satanas. Kaya nga sabi niya sa 1 Thessalonians, we will be with the Lord forever. 'Di ba? Sa Diyos may forever. Kung gusto mo yung si Satanas naka forever, madali, huwag mo lang tanggapin, huwag ka lang magpalista, 'di ba? Pero sana po hangga't may buhay tayo, makonbikta tayo para tanggapin natin talaga si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas po natin. Okay, next. Sabi niya dyan, the judgment seat of Christ, yan po ang pagkakaiba. Ito po yung after the rapture, during the tribulation, before the millennium. Ito po yung mararapture ang body of Christ, tayo pong naniwala kay Kristo, haharap tayo sa trono. Okay, the judgment seat of Christ. Para saan ito? Sa mga believers. Okay, sino ang magja-judge? Si Jesus Christ. Not, hindi para iligtas ka ba o hindi, kundi ligtas ka na, i-judge ka niya sa lahat ng ginawa mo rin para sa awarding natin. To reward the faithful service of God's children. Kaya yung mga paglilingkod natin, yung pag-o-offering natin, pagtatize po natin, nakalista lahat yon. Kahit hindi ko alam yan, kahit hindi namin i-flash lagi ang ano dyan, kung magkano na, ano na ba ang ano natin sa church, hindi na, nakalista yan sa langit. Okay? Hindi na natin kailangan palaging ano natin yun. May time na gagawin natin yan. Hindi mahirap gawin yan kasi transparent naman po tayo sa Panginoon. 'Di ba? Kaya lang tayo po'y ano ang tanong, willing ba tayong isagawa? Ang tanong, willing ba tayong mag-tithes? Ang tanong, willing ba tayong mag-offering? Okay? Kaya yun po, kasi bakit? Haharap tayo sa dambana ng Diyos for awarding. The Great White Throne Judgment, yan po ang pagkakaiba, unbelievers, yung mga hindi po naniwala sa ating Panginoon. Sino ang judge? Si Jesus Christ din. To settle accounts of those who rebel against God's righteousness. Para ipagtanggol nila ang kanilang sarili. During that time, sasabihin nila yung mga ginawa. Nagpalayas kami ng demonyo, nag-speak in tongues kami, gumawa kami ng mga kababalaghan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, I never knew you. Okay? Kaya yung miracle, it doesn't mean na anak ka ng Diyos. Okay? Maraming mga milagro. Di ba? Na maraming mga nangyaring milagro. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Panginoon? Yung pagsuko talaga at pagtanggap kay Kristo sa buhay po natin. Okay? Praise God sa mga may nakikita tayong miracle, pero totoong miracle na mula sa Diyos, di ba? Pero napaka-importante ho na tayo po ay patuloy sana na kumapit sa Panginoon. Okay? Patuloy na magrelasyon, lumalim sa relationship sa ating Panginoong Diyos. Okay. Next, sabi niya, hell is made only for the devil and his angels. Kaya tandaan po natin, ang impyerno hindi para sa tao,
para kay Satanas yan. Kaya huwag kang kumampi, huwag kang lumapit, huwag kang magpa-deceive, huwag kang matukso sa mga tukso ni Satanas. Okay, para hindi ka niya madagit, hindi ka maisama doon, hindi ka masabit ni devil doon. Okay, sasabihin niya sa Matthew 24 verse 41, sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. 1 John 3 verse 8, but the Son of God, Jesus, came to destroy the works of the devil. Kaya mga kapatid, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan. Isipin mo yan na sinabi ng Diyos sa Matthew 25 verse 41 na hindi niya tayo kilala. Hallelujah. Ang kikilalanin lang niya yung nagpaanak sa kanya. Siya ang ama natin. May relasyon talaga tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ang relasyon sa Panginoong Diyos. Then He will say to those on His left, leave me, you cursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. Yun po, kaya ang anghel, ang impyerno, for the devil yan, para kay Satanas. Huwag kang sumama. Okay? So yun po. The devil, sabi niya, the devil, the beast, and the false prophet will be tormented day and night forever and ever in the lake of fire. Yung bang maseseparate na tayo. Kaya dead, second death yan. Ibig sabihin, dead spiritually. Yung, di ba, ang death, ang death spiritually separated. Okay, na-separate tayo. Kaya tayo, nung nagkasala ang tao, si Adan at saka sa Eva, na-separate tayo sa Diyos. Ang tawag doon, patay spiritually. Ibig sabihin, na-separate tayo, napalayo tayo sa Panginoon. Ngayon, forever na mapapalayo. Ngayon, may pag-asa pa. Di ba, kung tatanggapin mo si Kristo. Pero kung hindi ka tatanggap, masasama ka forever. Separate ka na. Wala nang doon. Wala nang, sabi nila, may chismis ngayon. May aircon daw sa impyerno. Wala pong sinasabi sa Biblia na may aircon. Sabi nila may tubig na daw doon. Wala pong tubig doon. Dry, apoy, aray, uod, mga lahat ang nandoon. Para parusahan yung mga hindi naniwala kay Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong basta maniwala sa chismis. Maniwala tayo sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia. Hallelujah, Jesus. Kaya pakisabi sa katabi, kasama kita sa langit. Sige, pakisabi sa katabi, kasama kita sa langit, kapatid. Hallelujah. Walang iwanan. Amen. Ano mang conflict, ano man yung mga dadaanin natin pagsubok, huwag kang bumigay sa tukso. Huwag kang bumigay sa conflict. Okay, ayusin natin ang conflict. 'Di ba? Huwag nating hayaan ang conflict, ilayo tayo at pag-away-awayin tayo at later on lumayo tayo sa Panginoon. Kaya walang perfect church, okay? Walang perfect na pastor din, walang perfect na tao. Kaya potential tayo, kandidato tayo lahat na makasakit sa bawat isa. Pero anong gagawin natin bilang anak ng Diyos? 'Di ba magpatulungan tayo? 'Di ba magpatawaran tayo? Kung may mga conflict, ayusin natin. Kasi bakit? 'Di ba pag-usapan lang naman natin eh. Amen? So wag nating laging i-judge, ay ganyan pala ang church, ganyan pala. Sinasama mo yung buong church, kapatid. Wag kang mag-generalize ng words. Kung ano lang yung makasakit, yung isang kapatid na yun nasaktan ako, di kausapin natin. Di ba? Para may pag-aayos. Ganon. Hindi yung bigla ka na lang bigla ka na lang nagdi-disappear, bigla ka na lang nawawala. Pinag-uusapan. Okay? Kasi family. That's family. Hindi ibig sabihin may mga conflict tayo ay masama tayong pamilya. Normal yan sa pamilya. Ang conflict normal sa pamilya. Kaya kailangan lang natin magkaroon ng lakas ng loob na harapin, pag-usapan natin ito para sa kapayapaan, para magpapatuloy yung good atmosphere, good relationship ng pamilya. Okay, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy, lake of fire. Kaya yun po, sa lahat ng nag-reject sa Christ's free gift of salvation will be thrown into the lake of fire. Maitatapon and you will be with Satan forever. Kahit si Satanas mapapahirapan din. Okay? 2 Peter 3 verse 9, God is patient with you, matyaga ang Diyos, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya lahat ng mga hindi nakita ang pangalan niya sa book of life,
will be cast out. Okay, madadalhin sa lawang apoy. Hallelujah. Kaya ma-encourage tayo sana na magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito po, verse number 4, unbearable torture in the lake of fire. Ito po, unbearable. Hindi ko pinipreach ito para takutin tayo. Reality ito, real talk ito, word truth ito in the Bible itself. Nakasulat ito sa Biblia. Matagal nating maraming churches na halos ayaw na nilang isabi, i-preach ang patungkol sa impyerno. Kailangan din nating isabi kung sinasabi namin, pre-preach namin ang patungkol sa blessing, patungkol sa grace, di ba? Sasabihin din natin ito, kahihinatnan, judgment ng Diyos sa mga hindi manampalataya sa Kanya. Para balansi tayo. Okay? Para baka sabihin nyo, hindi pre-preach ni Pastor Jonathan dyan sa Turco, o hindi ako informed, 'di ba? Sasabihin mo hindi pre-preach natin kaya pre-preach ko ngayon kasi bakit? 'Di ba? Gusto kong sumunod doon sa pinapagawa ng Diyos. At later on, wala kang sasabihin na hindi ka informed. Informed tayo lahat, 'di ba? Kaya hindi ako informed. Ipakita mo. Naka-record 'yan. Nandun ka, schedule, oras, araw. Ito yung attendance, nandiyan ang logbook. Nandun ka, present ka. Wala ako dyan. Pakita natin ang video. Tingnan mo, tulog ka. Di ba? Ginawa mong hotel ang church. Paano ka makaligtas dyan? Di ba? Tulog ka sa church. Okay? Kaya kalabit yung katabi. Alive ka, di ba? Sabihin mo, alive ka, di ba? So yun po, para nagpapaalalahanan natin tayo, ganyan tayo na magkakapatiran. Unbearable torture, kaya unbearable. Hindi, dito nga mapasok ka lang ng plancha, ang sakit-sakit na gusto mong ibato yung plancha eh. 'Di ba? Maano ka nga lang doon maano ka lang nga lang dito ng mainit na kape, parang 'di ba? Gusto mo nang itapon yung kape kasi napaso yung dila mo. How much more sa langit forever. Okay na may apoy. Ha ha ha. Kaya mga kapatid, it's time na magkaroon ng revival. Lalo tayong magsumikap, magpursigi tayo sa Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil. Di ba? Sakit eh. Di ba? Pero wala na. Talagang mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam. Okay? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At hindi ko salita ito, salita from the Bible. At sa lahat ng mga sinungaling. Okay. Ay, salamat, hindi ako tinamaan sa Diyos-Diyosan. Pero sabi niya, sa lahat ng mga sinungaling. Okay. Tineksan ka, sister, saan ka na? Nakasakay na ako ng bus. On the way na ako. Ayun pala, naliligo pa lang. Sabi niya, sa lahat ng mga sinungaling, mga magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, pagkatotoo yung Christianity sa buhay natin, iperso natin ang holiness, iperso natin ang righteousness of Christ. Amen? Kaya 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Old life is gone, a new life has begun. Wow! Nung tayo nag-Kristiyano, wala na yung old na style mo, yung old na pag-uugali mo, yung bisyo mo, yung dati mong masungit na itsurahin, di ba? Ngayon naman, parang maamo na yung itsurahin mo, di ba? So yun po, kasi bakit? Old life is gone, a new life has begun. Kaya, but I will tell you what will happen to cowards and to everyone who is unfaithful or dirty-minded or who murders or is sexual immoral or uses witchcraft or worship idols or tells lies, they will be thrown into the lake of fire and burning sulfur. Kaya pag totoo na tinanggap natin si Kristo, kasi maraming ganito, basta tinanggap mo daw si Kristo, kahit magsinungaling ka, kahit unfaithful ka na, cowards ka na, ay ligtas ka pa din. Paano ang mga ito? Ilalabagin niya kasi yung mga verses na ganito eh. Kaya nga maniwala ka kay Kristo, kaya lang tuloy-tuloy ka. Kaya lang iperso mo ang righteousness. Magkakasalaman tayo, magkakamali tayo, magre-repent tayo. 'Di ba? Kasi may relasyon tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun po. Number 5, sabi niya dyan, worm never die and fire never stops burning in hell. Sa impyerno do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Isipin mo yan. In hell, the worms there never die. Hallelujah. Yung uod papasok dito sa kuko mo, lalabas dito sa tainga mo,
lalabas sa ilong mo, lalabas kung saan-saan, ganyan lagi. Hindi na mamatay, forever na mapapahirapan ka. Kaya puro ang salita doon sa impyerno, aray! Nga, yung mga pagngingit-ngit ng mga ngipin, yan, gnashing of teeth, yun po ang mga marinig mong sounds doon. Wala nang sounds ng ulan, wala nang sounds ng mga ano, puro aray. Ang sakit, o di ba? Doon puro ganun na sa impyerno. Kaya ngayon, mga kapatid at mga anak, may time pa tayo. Now is the time. I-grab natin ang pagkakataon kasi buhay pa tayo. May pag-asa pa. Hallelujah. Pinapakita lang natin ito para hindi kasi lalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon kung puro blessing, puro love, puro grace ang ipipreach namin sa inyo. Ipipreach din namin patungkol sa impyerno kasi it's a word, the word of God. Okay? Kung salita ng Diyos ay grace, ganun din, ipipreach din natin ito. 'Di ba? Kasi righteous judge din ang Diyos. Titus 2 verse 11, God shown us undeserved grace by coming to save all people sa Titus 2:11. Kaya nasa biyaya pa tayo, nasa grace pa tayo. Okay, nasa season of grace pa po tayo. Kaya anytime natanggapin natin si Kristo, 'di ba? At malilista yung pangalan natin sa ating sa book of life. Hallelujah, Jesus. Okay, number 6, sabi niya, excruciating pain in the flaming furnace of hell. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin sa tindi ng sakit. O, di ba, yung gnashing of teeth. Di ba? Sakit na nun. Kaya yun po, gaano man umiyak ka man ng dugo doon, wala ng pag-asa. You are eternally separated with God. Walang Diyos doon sa lugar na yon. Ngayon, maguluman ang mundo, may Diyos pa. Kumikilos pa ang Diyos. Pero there will be a time na wala ng Diyos doon. Hell talaga, lake of fire talaga doon. Sa Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kaya patuloy sana tayo sa transformation. Matransform tayo patuloy. Amen? Kaya matransform yung tayo, the way we think. Kaya pag nabago ang ating pag-iisip, mababago ang lifestyle natin. Mabago ang buhay natin. Pagka wala kang binago sa pag-iisip mo, walang mababago sa buhay mo. Kaya excruciating pain in the flaming furnace of hell. Walang doon, hindi pwede pa cute-cute ka doon. Wala, talagang aray. 'Di ba? Aray. O, 'di ba? Kaaray mo lang, aray na naman. 'Di ba? Kaya mga kapatid, ma-encourage tayo sa ngayon sa oras na ito, nasa grace pa po tayo. Kaya wag nating pabayaan ang services natin sa Panginoon. Alam ko summer maraming mga pinapasyalan, pero wag nating pabayaan ang ating panambahan. Okay? Wag bumaba yung standard natin sa Diyos sa time ng summer. Sana po ito po ay lalo nating paigtingin ang ating buhay at ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Okay, yung commitment natin, yung priority natin. Kasi itong ginagawa natin for eternity. Yung gagawin mo sa mundong ito na makamundo lang, iiwanan mo yan. Iiwanan natin ang lahat. Sa ayaw mo sa gusto, iiwanan natin. Hindi ko sinasabing mali at masama, kaya lang yung priority natin. Jesus Christ, ang Panginoon sana ang priority sa buhay natin. Pag siya ang priority, priority ka rin. Hallelujah, Jesus. Priority ka rin ng Diyos na pagpalain. Kaya sorry. Yan. Okay. Balik tayo. Sa number 7 na po tayo. Okay. Innermost suffering and burning tears in hell. Okay, tumawag siya, rich man ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako, suguhin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako'y lubhang nagdurusa at naglalagablab ang apoy. Naglalagablab ng apoy na ito. Kaya tingnan niyo diyan, yung ng Panginoon, di ba? Kaya makita niya, nakikiusap itong si rich man, yung mayaman. Kaya tingnan mo, hindi niya nadala yung yaman niya.
Oh, 'di ba? Hindi naman siya nakapagpagawa ng aircon diyan kasi mayaman siya. 'Di ba? Ano ang sabi niya? Amang Abraham, sabi niya. O nakikiama sa hindi niya ama. Ganyan ang nasa hirap. Nandiyan ang andyan sa paghihirap na ganyan, nasa kalagayan na siyang malubha. 'Di ba? Sabi niya, Amang Abraham. O, doon pa lang siya kumikilala na ama. Kahabagan mo ako, 'di ba? Nagpapaawa effect. Suguhin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Noon nga mumulang, noon nga kahit isang murgay lang sana na mahulog ng kanin, 'di ba? Sana mahulog doon sa ano. Wala, hindi na pagbigyan itong si Lazaro. Pero siya nako-comfort siya ngayon, si Lazaro. Nasa bosom of Abraham siya. Kaya lang, ang sabi niya, isang tubig, isang patak lang ang hinihingi. Nabaliktad ang sitwasyon ngayon. Okay? Kaya isang patak lang ng tubig. 'Di ba? Ang hinihingi ng mayaman pero hindi rin siya napagbigyan. Alam mo, kahit isang patak lang ng tubig para maibsan ka sa ano mo, walang Diyos, walang grace kasi sa impyerno. First John 2:15, do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Kaya pagka mahal mo ang makamundo, walang totoong pag-ibig ng Ama sa iyong buhay. Kaya napaka-importante po, 'di ba? Ang ano natin, yung totoo, yung pag-iniibig ba natin talaga ang Panginoon? Pag mahal mo talaga ang Diyos, hindi na mahirap maglingkod, hindi na mahirap mag-offering, hindi na mahirap mag-tithes, hindi na mahirap mag-serve, hindi na mahirap magmisyon. Kasi bakit? Siya ang naghahari. Hindi na ang mundo ang naghahari sa buhay mo, kundi si Kristo na ang naghahari sa buhay natin. Kaya yun po, kaya tingnan natin yon si Lazaro, 'di ba? Inuutusan na niya si Lazaro, 'di ba? Kaya yun, kahit anong iyak mo diyan, wala na. Sa ano pa lang yan? Sa Hades pa lang yan. 'Di ba? Hindi pa sa dagat-dagatang apoy. Okay? So yun po, lalo na sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire sa Revelation na binanggit natin kanina. Yun po ang final, kasama na si Satanas. Kaya yun, kaya mga kapatid, magsumikap tayo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Maging tapat tayo sa Diyos magpakailan paman. Amen? Eternal torture in flaming fire of hell. Okay, 2 Thessalonians 1 verse 8. Pwede ba nating basahin yung Tagalog? Okay, sa verse 8. Sige, tumingin tayo dito sa screen. Pakibasa natin ng malakas. 1, 2, 3, basa hanggang 9. Kapangyarihan. Okay, so yun po, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila, kaya nandun yung pagdurusa. Kaya eternal torture. Tutorturin tayo doon. Oh God, kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Alam ko maraming tukso, alam ko may mga sitwasyon kayong hindi maintindihan, pero wag nating anuhin ang Panginoon dahil sa mga sitwasyon natin sa buhay. Hindi, kundi magpatuloy. Anumang sitwasyon mo, tuloy-tuloy ka sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Okay, Matthew 7:21, not everyone says to me, Lord, Lord. Okay, yung mga pa-Lord, Lord dyan na hindi totoo will enter the kingdom of heaven. Sabi niya rito, not everyone who says to me, hindi lahat na nagsasabi ng Lord, Lord ay papasok sa kaharian ng Diyos, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya sabi niya dyan sa English, and with the flaming fire, our Lord Jesus will punish anyone who doesn't know God and won't obey His message. The punishment will be eternal destruction. Kaya eternal torture. Kaya now, inimpasis natin ang ano ng impyerno. Sana ho makatulong ito, makita natin ito, na ito yung kahihinatnan natin kung hindi natin tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas po natin. Okay, pinakahuling points na po natin. Tormented day and night forever and ever in hell. Ang usok sa Revelation 14:11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailan paman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga. Ang mga sumamba sa halimaw, si Satanas, at sa kanyang larawan at ng mga natatakan ng kanyang pangalan. Kaya yun po, kaya may tatakan,
may tatakan time. Okay, tatatak nila dito sa right hand mo or sa forehead mo. Okay, so yun po, sabi niya dito sa 2 Timothy 4 verse 8, ay 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Kaya mag-remain faithful. Saved tayo, ligtas na tayo, hindi na tayo pang impyerno, 'di ba? Pero habang hinihintay natin yung pagbabalik ng Diyos, maging faithful tayo. Katulad ni Pablo, I have remained faithful. Okay, mabuhay sa tama, mabuhay sa kabanalan, mabuhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay, kasi bakit ito, isipin mo yan, tormented day and night. Walang ano doon, walang oras na hindi ka matotorment. Every seconds, you will be tormented. Yung mga walang relasyon sa ating Panginoon na naitapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya yun po ang mensahe po natin mga kapatid at mga anak, patuloy sana tayong lumalim ang relationship natin sa Panginoon. Huwag nating bigyan ng mga tampo, mga galit, mga inis, 'di ba? Mga nakaraan natin sa buhay, 'di ba? Mga kasalanan na hindi na maging hadlang sa ating paglago sa ating Panginoong Diyos. Kaya now is the time na siyasatin natin ang ating sarili, i-realize natin ang ating sarili, ano yung mga dapat nating isuko sa Panginoon para patuloy tayo mag-enjoy sa relationship. Hindi lang tayo Kristiyano na naghihintay na lang ng kanyang pagbabalik. Hindi lang sana tayo Kristiyano na hindi maligtas lang tayo sa torment na ito, kundi naligtas tayo kaya lang naglilingkod tayo. Kaya lang gumagawa tayo ng mabuti, paglilingkod, pagbibigay, 'di ba? Pagpapatawad, 'di ba? Gumagawa tayo ng pagmamahal, 'di ba? Pagpapakumbaba. Kasi bakit? May awarding. Kristiyano ka nga, ligtas ka nga, kaya lang may award tayo later kasi dadaan tayo sa judgment seat of Christ. Pero ito po, para lalo tayong magkaroon ng puso sa mga taong ligaw, hindi pa nakakilala sa Panginoon, now is the time na bigyan tayo, prayer natin, bigyan tayo ng Diyos ng pusong umabot. Okay, yung invite culture. Magkaroon tayo ng invite, makakita ka sana ng Pilipino, uy, kaluluwa to 'di ba? Opportunity, 'di ba? Opportunista sana tayo. Kasi isipin mo yung pupuntahan ng tao na walang Kristo, tayo may Kristo na tayo. Sure na tayo sa langit. Kaya lang paano naman yung iba? 'Di ba? Susuluhin ba natin ang langit? 'Di ba? Gawan natin ng paraan. Kaya nga sabi niya, go and make disciples. Lumabas tayo, mag-share tayo. At kung hindi nila tinanggap, at least we've done our part. 'Di ba? Wala tayong cargo de conscience later on, 'di ba? Na may magsasabi sa great white throne judgment. 10 taon tayo na nagkasama sa trabaho, hindi mo man lang na-share si Kristo. Ako, pupunta na ako sa impyerno, ikaw sa langit ka. Pero bakit hindi mo sinabi man lang si Kristo? 'Di ba? Pwede tayong batuhin ng ganon sa Great White Throne Judgment. Kasi maaapila pa sila pero wala na nga pag-asa. Kaya tayo, dapat nag-share tayo. Lalakas yung evangelism natin ngayon. Okay? Lalakas yung evangelism natin, magligtas ng iba. Kaya yung bring three souls. 'Di ba? Magdala tayo ng 3 kaluluwa. Yun lagi ang ating motto. Yun lagi ang slogan natin. Yun lagi ang nasa heart natin. Bring souls for Christ. Kasi now, malapit na, hindi natin alam. Rapture mamaya, rapture bukas, o rapture next week, o rapture next year. We never know. Kaya ready tayo palagi. Pagka para hindi ka man lamig, yan po, nagsiserve ako ngayon as if nadarating si Kristo bukas. Kaya mula noon hanggang ngayon, yung apoy ko noon hanggang ngayon, for the glory of God na maintain po natin. Kasi ganun po, naku, baka babalik ang Diyos. Kung hindi ako mag-church, baka bababa ang Diyos sa church. O, diba? Kung hindi ako mag-Bible study, baka nandun ang Diyos. Diba? So, kagaganon ko ng kagaganon. 'Di ba? Nakita ko na maintain yung apoy. Ibig sabihin hunger do. 'Yun po ang tinatawag nating hunger for God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Kaya ngayon mag-renew tayo, kumital tayo, mag-commit tayo sa Panginoon. Lord, magdala ako ng kaluluwa. Huwag kong palampasin ang mga ito kasi ganito palang pupuntahan. Kahihinatnan ng sa impyerno, grabing torment, grabing torture. Forever, 24 hours mapapahirapan, nagngingit-ngit ng mga ngipin, mga uod na hindi namamatay, na dumadaan sa mga katawan, 'di ba? Na hindi namamatay. Kaya Lord, God, isuko ko ang buhay ko. Kaya now is the time, isuko natin ang buhay natin, tapos mag-reach out tayo ng iba.
Kung meron pang mga kapatid ka, kapinsan ka, kapatid o parents o mga pinsan na hindi pa nakakilala sa Diyos, i-share mo ang gospel. I-share mo ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal sila ng Diyos. Kaya now is the time na tayo po'y sumuko. Pwede po ba? Worship team please.